Ayan. Ang alam po adjust ko lang yung ilaw. Ayan. Ayan. Okay po. Ah, may nag-chat, kamusta raw po dito sa space? Okay lang, palutang-lutang lang tayo dito, masaya naman. Alright, magandang gabi po. Actually, an honor po and a privilege again to speak. The last time po na nag-speak ako, nagmamadali. Sobrang rush dahil mag-shoot po kami ng music video po nun para yung kasama po yung sa song ni Pastora Kat. So, praise God. And at the same time, kung meron pa, I think lahat naman is kakilala ko, no? I think yes. Meron po ba taga-Kalaw na hindi po ako kakilala? Ano po? Let's pray po muna. Lord, we give you glory, we give you praise, and thank you, Lord God, for this very night na muli, Panginoon. We have gathered, Panginoon, to call upon your name through this prayer meeting service online, Panginoon. Lord, we do pray, Panginoon, that as we call unto thy holy name, Panginoon, Lord, katagpuin mo kami, Panginoon, maging Lord God sa iyong mga salita na may pag-aaralan, Panginoon. Lord, tumanim ito, Lord God, sa aming mga puso't isipan, Panginoon. And may you be glorified alone, O Father God. In Jesus' name to pray. Amen. Ayun po. So, to Ramos, married. At the same time, we have the two beautiful children po, which is si Uriah and si Reese. And my wife po is si Angeline Ramos. Wala po siyang choice eh. So praise God. At the same time po, na-born again po ako since when I was 17 years old. Full-time minister po ako sa church when I turned 18, naging full-time minister po ako sa church. Sa aming unang church is outreach program po. And at the same time, chairman din po ako. Yun po yung aking unang-unang ministry, chairman. Bago po ako napunta sa outreach, saka po napunta sa music. So ano po yung chairman? Kung ano po, ako po yung naglilinis ng church, ng buong church. As in buong church, ako yung naglilinis nun. Kaya yung, tawag nito, yung pagwawalis, yung pagmamap, hindi yan pakitang tao. It's actually first love ko yun eh. Sa ginagawa sa church. At the same time, ayoko. Kasi, ayun, ang dami kong naririnig na negative. Ayoko ba? Hindi ko alam. Masyado akong sikat. Nasa pangalan? I don't know. But anyways po, to proceed with the word, kindly open our Bible in John 12, chapter 1, up to 8. Praise God. All right. Ito po, nakakatuwa lang dahil before itong month na ito, the Lord is talagang binibigay na word sa akin ng Panginoon, yung kay Mary and kay Martha. Tapos nakakatawa naman, nung Sunday din pala na yun, yung preaching ni Pastor Dave, is eto, Mary and Martha. And at the same time, last week, during our Bible study, if you participated or attend dun sa Bible study natin online, so ito rin yung topic ni Pastor Nigs. And at the same time, ulit naman yung topic natin, no? So, I hope wag po tayong magsawa. May mga fresh revelations tayo sa Panginoon na ah, natatanggap sa pagbasa natin ng kanyang salita. Ayun po, anim na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay napunta sa Betania, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang hinanda roon sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya malimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakalulu sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at binigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas hindi dahil siya ay may malasakit sa mga dukha,
kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Funny, no? Ngunit siya, hayaan niyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo, ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Pagpalain po ang pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Ang ating pong pamagat ngayong gabi is intimate worship. One of the most, mula nung na-born again ako, ang nag-disciple pastor, which is Ate Amy Martin, sobrang stricta niya dahil ano po siya, worship leader namin siya, then at the same time, siya din yung nag-disciple sa akin. So, bakit ako magpit pagdating sa pag-serve sa ministry is actually because of my mentors. Nakita ko na malaking factor talaga yung discipline. So, actually si Ate Ems Martin, I want to honor her this time dahil sobrang laki ng being as a Christian, no? At the same time, sobrang straightforward ni Ate Ems pagdating sa Word of God. So, yun po, intimate worship, alabaster jar. So, dito po sa passage na ito, sobrang makikita natin yung tatlong points na gustong iparating sa atin ng Panginoon. Unang-una is the extravagant worship. Extravagant worship po yung pabango. The perfume, described as very expensive, represent as a costly sacrifice. Mary's willingness to use something of great value for Jesus illustrates the depth of her love and devotion. At the same time, yung pangalawa pong point is humility and service by anointing Jesus' feet and wiping them with her hair. Mary demonstrates humility and a servant's heart, acknowledging Jesus' worthiness. And pangatlo po, yung preparation po ng burial ni Jesus. Jesus interprets this because as a preparation of his burial, that Mary understands Jesus' missions and foreshadowing his impending death. Siguro po, I do believe, dahil kasi si Mary, kung titignan din natin yung, actually itong story ni Mary and ni Martha, is makikita natin siya sa Matthew, Mark, Luke, hanggang John. Hanggang sa dumating ngayon sa Luke 10:38-42, ito yung pinag-usapan natin for the last 2 weeks from Pastor Dave and Pastor Negs, kung paano naging klaro sa atin na yung ginagawa ni Martha at yung ginagawa ni Mary that time. Pero isa sa mga nakita ko dito, sobrang nakaka-amaze lang dahil the more you spend time doon sa paanan ng Panginoon, the more you will understand the will of the Father. One of my favorite quote na talagang tinalaga sa akin ng Panginoon, bilang isang Kristiyano, is marinig natin yung tibok ng pintig ng puso ng Panginoon. Yung bawat pintig ng puso niya naririnig natin. Yung alam natin kung kailan siya magiging masaya, alam natin alam natin kung bakit siya magiging malungkot. Alam niyo po nung naging prayer ko ito nung kabataan ko pa, single pa ako nung hanggang ngayon actually. Hindi ko man may paliwanag sa inyo, pero may paliwanag sa inyong mabuti, pero dalawang rason lang kung dalawang rason lang na pwede mo ako mapaiyak. Ano yung unang rason? Unang-una, Panginoon. Pangalawa, pamilya ko lang. Bukod doon, what I mean by my family is my parents, and now my husband, my wife and my kids. So, I don't know why. Pero the day na narinig ko yung pintig ng puso ng Panginoon, nabago kasi yung perception ko about worship. Doon ko mas naintindihan na, Lord, is there any part of me na baka hindi mo pa nasa-saturate? O baka meron pa akong pintuan ng puso ko o buhay ko na hindi ko pa nabubuksan para sa'yo? Or, many of us as a leader or as a pastor,
Dahil nasanay tayo sa ginagawa nating routine sa church, we have so much time in the kingdom but we don't have any time for the king. Actually, madalas nangyayari yan sa mga pastors, sa mga leaders. Bakit? Kasi sobrang nabibisi sila sa mga gawain, nagiging normal na lang sa kanila yung mga bagay-bagay. To the point na pag medyo nakanti mo halimbawa si leader o si pastor, ang tingin na nila is medyo, ano mo na yun, magiging against ka na sa kanila. Which is actually, ang nangyayari, ang reality about that is actually pride is kicking in. Nakalimutan mo yung first calling mo eh. Ano na, at I mean, mas nakalimutan mo yung first obligation mo eh. Ano yun? Spend time, spend time, spend time, spend time to the Lord. With the Lord. Spend time to His feet, in His feet, to His feet, on His feet. Alam mo yun, yumuko ka talaga. At the same time, kung pupuntahan naman natin po yung sa Luke 10:38-42, wag na po natin masyadong pahabain para medyo mag-shortcut tayo konti. In this story po, Jesus visits the home of Mary and Martha. While Martha is busy with the preparations and serving, Mary chooses to sit at Jesus' feet, listening to His teaching. Just about Mary not helping, Jesus gently corrects her, saying that Mary has chosen what is better, which will not be taken away from her. Kaya pansinin niyo po, no? Madalas pag ito yung pinag-uusapan na Bible verse, ito talaga yung, si Mary talaga lagi nabibigyan ng pansin. Parang si Mary yung laging bida. Pero hindi eh. Nung time na pinipreach ni Pastor Negs ito last Friday, sabi ko sa sarili ko, naririnig ko siya. Parang mali itong preaching ni Pastor Negs. Meron kailangan basagin on my mindset. Ano yung kailangan basagin? As a leader po ng media team, kami po pala si Mary during the services. Kami yung sobrang busy sa loob ng simbahan kasi yung sa Bible, yung camera angles, yung sa live. Alam niyo po, hindi po ganoon kadaling mag-host actually ng live na yung troubles na encounter. Number one, internet connection. Number two, yung rush. Masyadong rush yung mga bagay-bagay. Halimbawa po, bibigay sa amin yung mga Bible verse on the day itself. So medyo, hanapan, preparation, ganon. Pero we don't complain. Kasi it is part of our ministry. But we are happy and we are also happy doing that. Din narinig ko ito kay Pastor Negs nung kinlarify niya about yung kay Mary and kay Martha. Grabe. Part nga pala ng worship natin yung sa Panginoon. Part ng service sa Panginoon yung ginagawa natin. Na yun. Yung mga kananayan na nagpe-prepare ng food. Oh, God bless you po mga nanay. Salamat po sa inyo. Video team, operators and editors, God bless you guys. Alam nyo kung paano ko kayo in-appreciate weekly on that. So on the story in Luke 10:30-42 of Mary is sitting on the foot of Jesus. Then Martha is preparing and serving the servants and all. Meron pong tatlong bagay din ulit doon na nakita natin. Unang-una, prioritize Jesus. How do you prioritize Jesus in your relationship today? Intimate relationship, second point po natin. Gaano ka ba ka-intimate sa Panginoon? Baka intimate ka na lang kakahingi. Baka tingin mo na lang sa Lord ATM. Baka mga prideful mindsets mo or prideful na mga decisions mo sa buhay. Gina-justify mo, Lord, tama naman ako eh. Ganito dapat yan eh. Okay. Balancing service and devotion. Ito po yung kay Martha na side. So, the more that we should be on the service inside or outside the church, the more we should spend time more in our. Tandaan po natin, devotion and worship, both stories po ng Luke 10:38 and John 12
underscore the significance of worshiping Jesus with a pure heart and undivided attention. The alabaster jar symbolizes costly worship, while Mary's act of seating Jesus' feet represents devotion and a desire to learn from him. Intimacy with Jesus. Mary's action in both stories highlight with Jesus. She understands the value of being in his presence and prioritizes it over other concerns. At the same time, naintindihan din po actually ni Mary, and I believe also in Martha, yung mission talaga ng Panginoong Jesus. So paano po ba natin ma-achieve yung mga bagay nito? Unang-una, our personal worship. On our personal devotion. Alam niyo po, during nag-browse ako ng Instagram recently, sabi doon, kapag may mga umamin sa akin na gano'n eh, di po talaga ako nakapag-pray, kuya. Pag nasa ano lang ako, ganito, doon ako nakapag-pray. Tapos nagde-devotion daw sila sa office or kaya sa school. Which is, Ang off naman. Supposedly, as a parents, please, I am making an appeal with you. As a parent, i-guide nyo mabuti yung mga anak ninyo regarding devotion, personal devotion sa Panginoon. Kung tingin nyo pagod sila after work or after school, please push them. Makapag-devotion sila. As in, makapag-pray sila, makapag-worship sila, makapagbasa sila ng Bible. Please, prioritize your kids. Kung kaya, ang galing-galing mo mag-preach sa stage or kung sa man ito, please, preach that word to your kids. Actually po, pag halimbawa, ang isang preacher or isang leader, nagpipreach about sa ganitong bagay, tapos pagdating sa pamilya niya, is hindi ko po nakikita, nag-reflect yun. Sorry po, pero hindi ko talaga kino-consider talaga na may power or ano yun. For me, that is void. Kasi yung first ministry mo, family mo eh. Sino bang first priority ni Adam? Di ba? Si Eve. So, baka misinterpret ako. Ang first priority ni Adam, syempre ang Panginoon. The second, actually, si Eve. Right after God. First priority ni Adam, after God, is si Eve. So, ibig sabihin yung family niya. So, kung yung family mo nagpo-fall na hindi makapag-worship, na hindi makapag-devotion, na hindi makapag-pray, oh, it's time to think. Hello? Kailangan magkaroon tayo ng spending dedicated time in His presence. Kaya nga meron tinatawag na costly sacrifice. Imagine niyo na lang yung pabango na ginawa ni Mary, di ba? Binasag yun eh. Binasag yung pabango. Ginamit pa yung buhok pamunas. Costly sacrifice. Please, teach your kids well. Spiritual priorities. I-ensure natin yung relationship natin that always comes first to Jesus amidst life's demand. Naintindihan natin, syempre madaming demand ng mundo. Bawa, papasok tayo ng opisina, 6 a.m. Uwi tayo, 6 p.m. na rin. Tapos magluluto pa tayo ng pagkain natin sa bahay, prepare the kids, as yung bahay niyo ang gulo-gulo. Kasi yung mga bata hindi marunong maglinis ng bahay kasi hindi mo tinuruan. So, sorry ka. So, ang gagawin mo, ikaw ang tatanggap ng lahat. So, ang gagawin mo? Lord, paano mag-spend ng time? Be like Mary. Martha, I mean. Kahit pa paano, during nagwawalis ka, just imagine si Paul and Silas, nung time na nakakulong sila. Ang sabi doon, di ba, nung nakakadena sila, naka-chain sila sa kulungan. I do believe, ang kinakanta nila alive, alive forever. No, no, exaggerated lang. Exaggerated lang. Kaya, ano mo yun, in every particular situation, we can worship God. But do not be pretentious, no? So, to conclude and everything that na pinag-usapan po natin, not everyone that is near to Jesus understood worship. Kung babalikan po natin yung John 12:6, Angge, John 12:6 please. Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw.
not everyone that is near to Jesus understand worship. Hindi dahil pastor ka, hindi dahil leader ka, hindi dahil nagsiserve ka dyan sa church. You understand worship. Hindi po, mandated actually sa media team na they should attend prayer meeting, Bible study, soaking, and of course Sunday. They are mandated to join. And if you don't, maybe you try to think. So sabi sa akin, bakit kailangan magbigay ng consideration and all? I am giving all the consideration. No? But we need to understand worship. Maraming time sa kingdom, enough time for the king. Yun ang nakakalungkot. John 4:23 says, NKJV tayo ang get. John 4:23. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. In spirit and in truth. The breath of life na binigay sa atin na Panginoon, ito yun, tayo yun, spirit and in truth. So in truth, actually, two significance comes in two, dahil in truth na nasa Bible, sabi ng Panginoon, He is the truth. And the truth, ibig sabihin na hindi ka naglalay. Huwag kang pretentious worshiper. Alam niyo po, we have also an experience before. I have an also experience before. Personally, nakita ko ito. Galing mag-tongues. Grabe, sagad siya mag-tongues. Tapos yung gift ng isang pastor that time is interpretation of tongues. Naiintindihan niya yung tongues nung so tinap siya. You are not worshiping God. Lalo siyang umiyak. Pero pa isa, nakita namin before. Bakit namin Kasi at sa dati namin church to, nakita talaga namin na siya na hindi naman siya ginajudge, okay? Hindi naman sila ginajudge. Pero personal experience talaga po namin. Grabe magtaas ng kamay. Grabe, as in sagad na sagad. Lord, sagad na sigaw. Worship, hallelujah. Praise God, praise God. Pagdating sa baba, nagyuyo. Alam mo yun, we, we should start worshiping God ng totoo. Yung as in totoong tayo. Kasi baka mamaya lumalapit lang talaga tayo sa Panginoon kasi masama lang loob natin. Malapit lang tayo sa Panginoon dahil may pangangailangan lang tayo. Pero hindi tayo lumalapit sa Kanya as His son and daughters. For you. No? Tonight is the time to give up everything to Jesus. Tandaan po natin prayer meeting ito. We will knock sa gate po ng Panginoon. We will knock in His door. Kung hindi man the greatest description na pwede natin example, halikan natin yung paano Panginoon. Pupunasan natin pupunasan natin ng buhos natin albasa dyan ng paano Panginoon, pupunasan ng buhok gamit yung mga luha. Ano mo yun? Mag-pray tayo. How truthful you are sa Panginoon. Baka sobrang ano ka na lang, pretentious ka na lang talaga. Huwag ganon. Mapagod na tayo. In all the lies and all the mascara that we are wearing, that you are good, that you are best. No. It's time para maging totoo ka. It's time to let Jesus died on the cross for you to have not just an everlasting life, but a rest that He wanted you to achieve in your daily walk with Him. And let the peace that He also offer, matanggap na rin natin. No po? There's a lot of things that can hinder us in our devotion sa Panginoon, but do not let it. As a Christian, as a believer, kung 5 years, 7 years, 10 years ka ng Kristiyano,
dapat mas naiintindihan mo na nga ito eh. Kung mayroon ka ng pamilya, kung meron ka ng pamilya at yung mga anak mo is nasa tamang pag-iisip na, what I mean is tamang edad. Bakit tamang pag-iisip? Sa tamang edad na, uh, it's time for you to guide them more. Hindi sapat na, oo na, kamusta? Hindi eh. Okay yun, nakamustahin mo siya. Pero parang namang redundant na everyday kakamustahin mo na lang siya. Di ba? So the very best that you can do to them, walk them in prayer. What I mean by walk, not walk, physical walk ha. What I mean is guide them through their prayers. We are so blessed with our kids, si Yuri sa Uriah. Kasi sila actually madalas yung, nangyari pag matutulog nila, sila yung magpapaalala. Daddy, Mommy, let's pray. Daddy, Mommy, let's pray. At the same time, nung panahon na tinuturuan namin sila manalangin, sasabihin namin sa kanila, sumunod kayo ha, sa panalangin ha. Repeat after me ha. Okay. Pero nakakatuwa, itong taon na itong 2024, sila na mismo yung nagpipray. That's so amazing. At the same time, pag nasa kotse kami, sila actually yung, ano ba, nagpipray kami. Kahit saan kami magpunta, magpipray kami in church. During the period na nagka-travel kami, we are praying. And we are amazed kay Yuris, kay Uriah. Glory to God. Dahil sila mismo kaya na nilang mag-pray. What I'm trying to tell is if you are guiding well your kids or kung sino man yung kasama mo sa buhay o ikaw single ka, turuan mo sarili mo kay nanay mo, kapatid mo, ganyan. Ano mo yun? Guide them, walk them eh. Guide them, walk them. Matututo talaga sila to spend their personal worship sa Panginoon, to hear that very word of God. As like I said, Jesus died on the cross, hindi lang para bigyan tayo ng everlasting life. No? Kundi ma-achieve natin actually yung deeper, personal kind of worship para sa Panginoon. Sige po, let's prepare our